Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello po sa inyo, DJ P and Gorgeous B. Please call me Lisa po. I'm 19 years old and I'm currently staying here in E. Rodriguez sa Quezon City. Actually, taga San Fernando po ako sa Pampanga. Pero because of unforeseen circumstances, kinailangan po naming lumipat dito sa Quezon City. Popoy at Bea, idol na idol ko po kayo. Gusto ko rin pong maging DJ na katulad nyo. Sabi nga po ng mami ko, bata pa lang ako, alam na nila na doon sa career na yon ang punta ko. Lagi niya raw po ako nakikita na ginagaya yung mga napapakinggan ko sa radyo noon. Noong nakwento nga po sa akin nila mami ito, nag-decide talaga ako na media ang path ko later in life. Pagpasok ko sa school, binuhos ko ang oras ko sa mga orgs na may kinalaman sa arts, communications, and multimedia. Eventually nga po, naging president pa ako ng radio club ng school namin. Popoy and Bea, I was the happiest kapag nasa mga org activities ako. Ramdam ko kasi na dito ang fulfillment na hindi ko nakukuha sa ibang lugar. Minsan nga, nagsiselos pa si mommy kasi lagi na raw orgs ang inuuna ko. When I think about it now, minsan naiisip ko na baka sign na iyon na binibigay sa akin from above na kailangan kong mag-spend ng more time with my family. I was too blind to see noon kasi may hinahabol akong pangarap. Popoy at Bea, if I knew then na may mangyayari sa buhay ko na babago sa lahat, sana I spent my time more wisely. Ngayon kasi naiisip ko na baka sa kakahabol ko sa pangarap na iwanan ko na yung mga taong nagmamahal talaga sa akin. Naiiyak ako kasi baka it's too late na to say I'm sorry sa mga taong binaliwala ko all those years. Natatakot ako na darating yung araw na hindi ko pa nasasabi ang lahat ng gusto kong sabihin, pero huli na ang lahat. Some days I still wake up with my chest feeling tight. I take a moment to hold it till I know I'm alright. I try to get past it, but some days I just don't. Close my eyes, remember what I think I know best. There's 3 things in this room that I could feel with my hands. 6 years in the making, and it creeps up on me still. But something's different this time. Let the wave wash over me, but it don't crash as much as it used to. What did I do? I'm looking back at the years that I've spent, thinking I wasn't getting better, but then I remember where my feet are, much farther than I could have imagined. If I could go back in time just to see, I'd hold her close, a little version of me. Tell her it's just temporary, not sure all she's gonna do anymore. Take it from me, 'cause I've been there before. Someday you'll wake up without a thing that you know. A spiral way too deep to get yourself out all alone. But look around, there are people who'd be sad to see you go. They
do anything they could to bring the light to get you home. Then something's different this time. I look up at the sky and realize my trouble's smaller than they used to. What did I do? I'm looking back at the years that I've spent, thinking I wasn't getting better, but then I remember where my feet are, much farther than I could have imagined. If I could go back in time just to see, I'd hold her close, a little version of me. Tell her it's just temporary, not show her all she's gonna do anymore. Take it from me, I know you've heard it all before. The words sound empty at this point. It feels as if there's nothing you can do to change things. And I'm not saying that it's easy, but if it's anything, this is what I wish that I could tell me. I'm looking back at the years we went through, and all the ways you learned and how much you grew. And I don't know how you did it, but I hope you know I'm here because of you. If I could go back in time just to see, I'd hold her close, a little version of me. Tell her thank you for the patience, the gentleness and love she gave, and more. I'll pay it forward to the me I was before. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin 15 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Yan na nga po ang first part pa lamang ng kwento ng ating letter sender na si Lisa, na sabihin na natin napaka-proactive kaya sa kanya mga activities, ang dami mga org na mga sinalihan at siya pa nga yung nangunguna. Ikaw, kumusta ka ba? Marami ka rin bang aktibidades, kapamilya, sa labas ng tahanan at kinukulang sa loob naman nito? May mga ganyan kasi, Bea, napaka-proactive. Sige, punta doon. Merong mga lakad, merong activities sa tropa, merong activities sa school, merong ganyan. Pero pagdating sa bahay, para matutulog na lang, maliligo. Minsan di na nga naliligo. Hindi kasi, alam mo, may mga parents kasi na ine-encourage na gusto nilang ganyan. Yung mga junana, lalong-lalo na nga sa college, no, Popoy, no? Kasi parang di ba, pagka-college ka, pag may mga orgs ka, o kaya pag super active ka sa iba't ibang mga parang it's also your way of building your connections for future kapag ikaw ay maghahanap na ng trabaho. Kasi syempre, dun sa mga orgs na yan, hindi lang naman mga estudyante, hindi lang naman kayo yan. Meron kayong mga iimbitahan minsan ng mga speaker, meron kayong i-guide kayo ng mga professor nyo, iba't ibang mga professor, mga teacher, and whatnot. And may mga, ako para sa akin, natutuwa ako para dito kay Lisa na bata pa lang siya, active na siya, lalo na dun sa bagay na may kinalaman sa passion niya, dun sa gusto niya nga kunin, di ba? Kasi maging DJ, maging broadcaster. Kaya alam mo yun, ako natutuwa ako dyan sa ginagawa ni Lisa. Go girl! Para kasing habang bata ka pa, para sa akin lalo habang nag-aaral ka pa, i-enjoy mo yung school life. You do whatever you can to gain experience, to gain friends. Alam mo talagang mag-enjoy kasi wala naman siya ginagawang masama, Popoy, di ba? Puro school-related yung ginagawa niya. Hindi naman siya extra naman sa pagkatapos ng klase, okay guys, punta tayo ng mall, mag-arcade tayo, magpalamig tayo. Yun, Bea, ang ino-organize. Yun ang ino-organize. Bea, Popoy, kayo ngayon na mag-chip in para sa pamasahin natin. Tapos, okay, ganito, may video session tayo ha, tapos manonood tayo ng sine guys ha, yung mga ganyan. Kaya ako saludo ako kay Lisa na talagang hindi niya inisip yung mamasyal,
lakbol o kaya yung literal na mag-travel, di ba? Aminin natin, Popoy, hindi ko naabutan niya sa panahon ko na, alam mo yun, Hindi ko rin naabutan niya. Nag-out of town? Nakakapag out of town, nakakapag surfing, ganyan-ganyan. Sa panahon natin, mahirap magpaalam, pero eto naman si Lisa. Na, Wala ka naman masyadong pupuntahan nun. Meron, pero medyo kailangan mo talaga ng pera nun. Oo, di ba? Yan nga si Lisa dyan sa generation niya, imbis na yung mga Instagrammable activities yung gagawin, eto nga, school activities. Kaya ako wala akong nakikitang problema. Pero when it comes to family, depende siguro po no, sa parents, no? Depende sa bringing. Kasi may mga parents na gusto nila ng ganyan. Yung nanay ko, gusto ganyan ang gawin ko. Ako lang tumawi na ako. Tinatawan na ako. May mga magulang naman kasi na katulad nga ng nanay mo. Hindi anak, baka may activity pa dyan sa school, dyan ka lang. Ayaw kita makasama dito. Tinataboy ka muna, no? Hindi, pero alam mo, no? Totoo yun, nasa upbringing yan, nasa orientation yan sa mga bata, di ba? Maganda yun, nag-gain ka ng experience, you gain friends, you gain knowledge, di ba? Outside of what you're supposed to, di ba? Doon sa, ano natin, tsaka, magandang exposure yan. Okay, yung sumasali sa mga organization sa school outside yung sa classroom nyo lang kasi para sa mga estudyante, mga nakikinig sa atin, natututo kayo makipag-communicate sa iba't ibang klase ng mga tao. 'Di ba natututo kayo kasi diyan most probably iba rin yung teacher advisor ninyo, 'di ba? Doon sa classroom advisor ninyo. Diba? O halimbawa, sumali ka sa music group, diba? Iba yung magiging ano niyo diyan, isa sa mga teachers ninyo pero iba doon sa advisor mo. Diba? So may iba rin, meron kang tsaka yung connection nga. Oo, yung connection na sinasabi natin na hindi naman yung puro pang gagamitin lang natin pag-uungot at medyo tagilid ako sa grade ni ma'am. Ni ano ma'am. Hindi naman gano'n. Hindi yung gano'n ha. Pero yung sinasabi ko, yung natututo tayong makipag-communicate sa iba't ibang mga level. Yung hindi lang basta estudyante, di ba? Sa iba't ibang mga teachers, ganyan, natututo tayo. Kasi magagamit niyo talaga yan pagkarating sa, sa professional life. Di ba? Pagkatapos ng eskwelahan. Pero Bea, hindi rin naman kasi maganda. Di ba? Kahit ano na sumusobra. Diba, hindi rin makakaganda, lalo na kung maganda ang relasyon mo nga sa labas ng bahay ninyo, wala ka namang ginagawa masama, pero kinukulang ka ng communication sa loob mismo ng inyong tahanan. Yun, diba? Kasi yun yung parang nabanggit sa atin ni Lisa. Yan, natatakot ako na baka dumating yung araw, hindi ko pa nasabi ang lahat ng gusto kong sabihin, pero huli na ang lahat. Medyo lang tayo, no? Parang, ba't na mo mahuhuli pa ang lahat? Sabi mo, 19 years old ka. Di ba, you're much too young para isipin na mahuhuli ang lahat. Napaka-busy mo lang naman sa school, sa mga gawain, sa mga org na sinalihan mo. So, di ba, bakit may ganung klase ng statement? Kasi, I don't know. Ito ang keyword po, sabi niya, may mangyayari sa buhay ko na babago sa lahat. So, ibig sabihin, may nangyari talaga. Although hindi pa niya, siguro sa second part natin malalaman yan, definitely. Diyan natin malalaman. Pero it has something to do with spending time with your family. Yes. Spending time with the people close to you. At gusto niya rin mag-sorry dun sa mga taong binaliwala niya all those years. Yan. So, oo nga. Kaya nga kanina, Bea, bago tayo mag-umpisa ng kwentuhan natin dito sa pagkatapos ng first part, sabi ko, kapamilya, kumusta ka? Kumusta ka? How much time do you spend with your family? Diba? Kasi yan yung nakakalimutan natin. Ang ganda-ganda ng mga posts para sa'yo ng iyong mga classmates, ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga kumpare, mga lagi kang present sa mga inuman, lagi kang present sa mga walang kakwenta-kwentang chismisan, lagi kang present sa mga imbitasyon, pero kapag kadating sa sariling bahay, how much time do you spend with your family? Diba? Para makausap yung nanay mo, ang tatay mo, ang mga kapatid mo. Diba? Magandang tanong din yan eh.
'Di ba? Hindi yung puro pang post lang, hindi yung puro, ay gusto ko na lang lumabas sa bahay na to. Ay mo namang umalis, ay mo kumuha ng sarili mong bahay. 'Di ba? May mga ganyan kasi mga tao, Bea. Yung parang allergic na allergic pagka nasa bahay. Ay makipag-usap. Pero kapag ka nagkasakit, Oh, baby. Nay, pabiling gamot. Okay na yung pambili. Nay, I love you. Sige, ako na nga bibili. Diba may ganyan? Alam mo bakit, Popoy? Sige, ako aminin ko, there was a time in my life, hindi naman buong buhay ko, there was a time lang naman na after nating magtrabaho, diretso sa kama, ligo lang, and then alam mo yun, Doka, gusto mo na lang talagang humilatay na everything, tinatamad ka na makipagkwentuhan, makipag-usap dun sa mga tao sa paligid mo. Kasi parang you are so tired na kasi ito, gaya ni Lisa, chika na yan ang chika buong araw. Diba? Kuda na yan ng kuda. Tayo sa trabaho natin, buong araw na tayong kumukuda, Popoy, no? So pagdating natin sa bahay, parang gusto na natin ng peace and quiet. Gusto natin ipahinga yung mga utaking natin at yung mga bunganga natin ng bonggang-bongga. And it is sad na kasi alam mo yon dahil lang sa pagod ka sa trabaho mo o kaya dyan sa mga school activities mo, not necessarily because you don't love your family, but because parang ginawa mo na lang talagang pahinga yung bahay, yung tahanan, imbes na alam mo yun nga nakakapag-spend ka ng time. So siguro kailangan is you find the balance, no? Kasi ako eventually, nahanap ko rin yung balance na kailangan ko. Yung mga tao na sa opisina, hindi ko pinagkakakausap. Kaya, pagdating ko sa bahay, kakausapin ko na yung family ko. Yun, ganon. Charot lang, naman. Ganon, ganon. Sige. Ito, sabi ni Kyle, parang yung mama ko, ayaw kong mag-ROTC. Pero pinagpipilitan niya para daw may disiplina ako. Noong una, mahirap pero na-enjoy ko naman habang tumatagal. 2008 noon. O yan, sabi niya, Kyle. Naku, kasagsagan nga ng ROTC ng mga panahon na yun, no? Ngayon ba? Alam mo, optional yan nun. Optional yan nun. O kasi alam ko nung pumasok ako, yun yung ginawang optional. May NSTP, kung maalala ninyo. Diba? National Service Training Program. Yan. At pwede ka rin naman mag-ROTC kung gusto mo. May mga ganun yan. Si Maria Angela, sabi niya, relate po ako sa sender. Ako rin, iba yung joy na nakikita ko sa mga orgs. Pero, ako sa college publication naman ako. Dating EIC. Iba kasi ang learning at fulfillment. Till now, dream ko mag-work sa MOR rin. Hello, Maria Angela. Sana hopefully very soon magka-trabaho tayo. Si Mary Fran sabi niya, I'm not that active nung college. Strict kasi yung kuya ko that time. But I had good grades naman. And I attended also in some activities. Pero hindi siya like super duper. Diba? Ang importante naman na enjoy nyo yung college. Yun naman, ako Popoy, yun yung... Hindi mo na ako nire-respeto, ha? Bira ka, Bea. Yung kasi, yung importante doon para sa akin, Popoy, no? Yung na-enjoy mo yung school life. Kasi yung iba, pag tinanong mo, kamusta ka rin nag-aaral? Alam mo yung sinusumpa nila. Kasi it's either ayaw nila talaga mag-aaral, tamad na tamad, or nabully, and whatnot. Kaya yun talaga yung parang wish ko sa mga kamarkada natin at yung mga nag-aaral pa ngayon, sana na-enjoy nila. Na pag binalik-balikan nila, yung college life nila, yung high school life nila, wala silang ibang masasabi, kundi puro tawa ng tawa, puro masasaya, alam mo yon. Ikaw ba, Bea, masaya ka rin kapag nasa orgs ka, ganyan? Alam mo, when it comes sa Popoy, no, it's always I have to think twice about your questions. Wait, pag ikaw talaga nagtanong, I can't always assume the normal type of questions. It's all, parang ang hirap. Ewan ko lang. Kasi naku, may mga kaklase ako nun ewan ko lang. Tuwan-tuwa sila. Sabi, ay, ang daming orgs! Sabing gano'n, ang dami-daming orgs na pwede nating i-explore at salihan. Ganyan. Enjoy ako sa mga orgs, organizations. Ganon. Sinalihan.
nakakapuyat. Ano yan? Sinalihan kong ano ka ba? Artistang artlet sa UST. At, wag ka, naging artistic director si Chipaps doon. Totoo, organization nyo, hindi yung mga underground organization mo, Popoy. Wag kang kumeme. Hindi katulad ng mga orgs na, orgs, ino-organize. Anyway, 128 na, Popoy. Ako talaga, napapaisip na ako kanina pa. Ano ba ang gusto sabihin sa atin ito ni Lisa? Bakit? Oo, Ba't para mahuhuli na ang lahat? You're 19 years old. You're not even 20. Diba? Bakit mahuhuli ang lahat? And it's like she wants to make up with a lot of people na take for granted niya. Ganun ba yun? Kaya I'm really curious. Kaya sige, malaman po natin yan. Dito sa second part ng ating kwento, tumawa tayo kanina. Sana magtuloy. Meron pa rin tawa hanggang sa huli ng ating kwento. Kasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Gorgeous B. Bea po. Popoy at Bea, everything changed for me when one day I started feeling weak and out of breath. Akala ko dati baka kasi puyat ako ng puyat sa paggawa ng mga projects ko. Basta lagi ko na lang nararamdaman na pagod ako for doing simple tasks. Eventually, I was feverish for some days. Minsan, nag-chills pa ako. Noong una, binabaliwala lang namin. Iniisip ko na dala lang to ng mga pagod ko sa katawan. Kaso, when tiny red spots started appearing all over, doon na kami kinabahan. Popoy at Bea, nag-decide ang parents ko na it's time for me to get medically checked. Ayoko pa nga noong una kaso mapilit talaga sila mommy. Buti na lang talaga I said yes. Popoy and Bea, I was diagnosed with leukemia. Nung una, hindi ako makapaniwala. I mean, aside sa straight days na nagpupuyat, I was healthy. I felt healthy. Nung sinabi nga ng doktor, bigla ko nakaramdam ng kaba sa puso ko. Never in my 19 years na I felt so helpless. After my diagnosis, my parents immediately brought me to a hospital dito nga sa Quezon City. May kakilala kasi sila mami doon, kaya doon kami dumiretso. Popoy at Bea, hindi siya naging madali. Pabalik-balik ako ng hospital to the point na I literally have to stay at the hospital for extended period. As the day passes, as the treatment runs its course, I felt weaker and weaker. I was about to lose hope when I somehow stumbled upon your program. I know hindi rin naging mabait sa inyo ang kapalaran, pero you fought hard. Every noon, nakikinig ako sa inyo. Natatawa ako sa mga maliliit na banat ni Popoy. Natutuwa ako sa mga cute looks ni Bea. I was happy kasi nahanap ko kayo. You made life a little bit easier for me. Popoy at Bea, I don't want to go. Dami ko pang gustong gawin. I don't want to go yet. Every time I see my parents, napapaisip ako. They are an emotional couple. Sobrang love nila ang mga anak nila. Hindi ko kayang ma-imagine ang mangyayari sa kanila, the amount of hurt and sadness they'll receive kapag nawala ako. Popoy at Bea, ayoko pa silang iwan. Kaso everyday para akong sinasampal ng katotohanan na baka ito, baka bukas wala na. Hindi ko kaya. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina,
lalaban pa rin ako. More than my wants and dreams, lalaban ako for my parents kasi mahal na mahal ko sila. Hanggang dito na lang muna siguro, Popoy at Bea. Hopefully, this letter finds you well. Makakaasa kayo na lalaban ako. Hindi pa, nawawalan ng pag-asa, Lisa. Explain what you're thinking. Or maybe I'm right. Is this a day that I did not want to come? 'Cause I fear it. Even when you said all those lies, I always tried to still be by your side. 'Cause we promised that we'll never say goodbye. I don't wanna go, but I knew it was coming. I knew it was coming and I didn't avoid it at all. Can we hold on? I knew it was coming. Even though it was coming, I'll always be here through it all. Deep down inside, can you just try to identify how you always felt about me and you? Did you see this coming too? I don't wanna go, but I knew it was coming. I knew it was coming and I didn't avoid it at all. Can we hold on? I knew it was coming. Even though it was coming, I'll always be here through it all. Did you know it was coming? 'Cause I knew it was coming. Did you know it was coming? I don't wanna go, but I knew it was coming. I knew it was coming. I knew it was coming and I didn't avoid it at all. Can we hold on? But I knew it was coming. I knew it was coming. Even though it was coming, I'll always be here through it all. Don't wanna go. Hello, Popoy at Bea. This is Elsa, Lisa's mom. I was contacted by your producer last week about Lisa's letter to you. I'm saddened to say na Lisa passed away last July. She was with her family and she was happy. Popoy at Bea, masaya rin ang family namin na you were part of her life. Please, include her in your prayers. Maraming salamat. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Mga kapamilya, oras na natin 37 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Ayan na nga yung sinasabi ko, no? Sabi ko maganda ang kwento, 'di ba? Dahil mag-iiwan ito ng maraming aral para sa atin, 'di ba? Sinong magsasabi sa atin na sino magpapaalala sa iyo dahil sa kwento ng isang 19 years old na si Lisa magkakaroon ng mas matinding halaga. Yung tanong ko kanina na how much time do you spend with your family? 'Di ba? With your loved ones. 'Di ba? Dahil hindi po natin talaga masasabi no kung ano yung nandyan sa ating unahan, 'di ba? Sa ating kinabukasan. Gaano nga ba kahaba o kaikli ang ating buhay. Pero dito sa kwento nga ni Lisa, one thing is for sure, Bea, naging maayos naman. 'Di ba? Naging maayos siyang tao, mabait na bata, 'di ba? Maganda ang kanyang taste sa pinakikinggan. Ipasok natin ang Dear MOR dyan. Thank you, Lisa. Ayan, medyo gaanal na natin. Hindi naman pwedeng tayo ay malungkot, ano? Pero napakahalaga talaga nung lesson na yun. 'Di ba na tama ba na nakapag-spend tayo ng time para sa ating pamilya? She got to spend time with her family. Siguro yun lang yung nakapagsisi sa bandang huli. Pero hindi naman alam ni Lisa yun. Di ba? Hindi niya alam na meron pala siyang depresya noon. Kasi tayo, kung ibabalik natin ang panahon, 19 years old, talagang gusto natin, ang dami natin mga activities. Nandiyan tayo sa piling ng mga friends natin. Very competitive tayo sa school. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, proactive ka talaga kasi eager ka na may matutunan, may malaman, dahil alam mo na pagka bumalik ka sa pamilya mo, naku, ang dami ko po natutunan, ang dami kong kayang gawin. Ito na yung mga baon ko para sa pangarap ko at magiging proud sila at sila rin naman na mag-e-enjoy ng dahil doon. Correct. Alam mo, Popoy, isa to sa mga, alam mo, tama nga yung sinabi mo, na hindi naman alam ni Lisa na mangyayari sa kanya yon. So we cannot blame her for enjoying her college life, doing everything na may kinalaman sa passion niya. Siguro ang palagi na lang natin isipin, mga kamorkada, no? Mahirap i-put into action, pero alam mo yung everyday gigising ka, you always have to assume na today could be your last, tomorrow could be your last, or you can if lucky, pwedeng may isang linggo ka pa para, alam mo yon, maiwasan natin yung maging tamad. Bukod dun sa literal na gusto mo lang nakatunganga, humilata, nanonood ng TV, kundi yung maging tamad na makipag-usap, makipagkwentuhan, lambingin, ipasyal, at bisitahin yung mga taong importante sa'yo. At lalo na nga, eto, katulad ni Lisa, yung para mawala yung katamaran natin na antayin yung kung kailan tayo sisipagin para gawin yung mga kailangan nating gawin o gawin yung mga gusto nating, mga pinapangarap nating gawin. Alam mo yung ganun, Popoy? Kasi marami dyan, iniisip nila, tatanda sila hanggang 80, iniisip natin na malayo pa mararating natin, pero pagdating natin ng 30, ayan na, may nararamdaman na tayong kung ano-anong mga sakit, may mga iba't ibang health scares na tayo, yung mga bagay na sana ginawa natin nung mas bata-bata pa tayo, ngayon tayo magkukumahog na gawin. Alam mo yon? So, ganun na lang siguro, mga kamorkada, para medyo tayo. Hindi naman sa nag-overthink tayo, pero at least na mindset natin na life is too short. So, let's not waste time pagiging tamad. Let's not waste time on always being angry. Let's not waste our time on sa trabaho lang na hindi natin na-enjoy yung mga pinaghirapan natin. Ganun na lang siguro, Popo, yung no? That's actually, the best we can do. Actually, Bea, no? Dito nga sa mga workers, di ba? Sa mga hardworking people na mga nakikinig sa atin, yun yung lagi nilang sinasabi, ay naku, wala akong oras para to spend time with my friends, di ba? With my family kasi busy ako sa trabaho. Sabi ko nga, alam mo, nakakatawa, Bea, no? Dati I used to be like this. 'Di ba, napapasok ako, wala pang araw. Alam po ni Bea yan, halos wala pang araw, pumapasok na si Popoy noon. Ayan, tapos uuwi kami. Ayan, mas nauhulilan si Bea, wala na ring araw. 'Di ba, palubog na ulit yung araw, hindi ako naamputla ako noon.
'di ba? Nasa loob lang kami ng opisina. Pero because yun nga, sinet mo hardworking ka and kung ano man. Pero sa totoo lang, 'di ba? You just have to work smart. 'Di ba? Diyan mo ipasok yung pagbabudget ng time mo, 'di ba? Time management. Kasi sabi ko nga parang sayang naman hindi mo makikita ang lumaki yung ilang taon din yun na halos ganun yung ginagawa ko kahit na day off ko, 'di ba? Ako mismo, 'di ba? Sabado, andyan ako, pumapasok ako, Linggo church day namin halos doon na lang kami magkita ng buong pamilya. Ang delete pa ng mga bata noon, pero sabi ko parang bitin. 'Di ba? May mga ganyan tayo. Oo, pero nitong ako naman ang nakasaksi ng ganung eksena kay Mrs. Popoy. I mean, imagine Bea, 3 jobs ang ginajumble niya almost every day. 'Di ba? Hindi ko alam kung paano niya nagawa 'yon, tapos medyo mainit ang ulo. Oo nga, nasa bahay ka lang pero you're not really there. You're just there physically. 'Di ba? Pero yung utak mo wala dito. Kumbaga sinisita yung bata, medyo maingay. Actually hindi nga maingay, medyo masungit na. Susungit. Kaya sinasabi ko tuloy sa kanya, pinapaalala ko. Sabi ko baka gusto mong bawasan ng isa yung trabaho mo. Sabi ko hindi naman tayo ganun nagdarahop, naghihirap. Alam ko mahirap yung kalagayan. Pero alam mo yun, ni-remind ko siya. 'Di ba? I somehow reminded her na sabi ko yung pahinga mo, yun na lang yung ini-spend mo sa break mo 'di ba? Pero yung pagtutok dun sa mga bata o pangungumusta man lang, kasi ako naman yung tumututok din, para medyo kinukulang na rin, lagi na lang mainit ulo, laging na nga lang ganito, ganyan, pati yung, ay naku, ang daming issues, Bea. Ang daming issues na mga ganun. Kaya sabi ko, alam mo, sa trabaho mo maraming papalit sa'yo. That's true. 'Di ba? Kaya kayo rin mga kapamilya, maraming pwedeng pumalit sa inyo sa trabaho ninyo, no matter kung gaano ka hardworking sa trabaho ninyo. There's always someone na pwedeng pumalit sa inyo who's younger, 'di ba? Who's more up to date, 'di ba? At mas makisig kaysa sa inyo. Kaya you just have to work smart, 'di ba? You spend time para sa inyong pamilya, sa trabaho, sa ilang ganyan, matuto tayong mag-budget kasi hindi natin alam, napakaikli lamang po ng buhay. Ito si Lisa, 'di ba? I mean, at a very young age na realize niya na parang kinulang siya ng oras sa family niya. Pero thankfully enough, kaya Mommy Elsa, na-appreciate naman niya, 'di ba? Kung paano in-spend, 'di ba, ni Lisa sa mga huling araw niya ang kanyang oras. At ako talaga, Bea, it's a heartfelt thank you sa family ni Mommy Elsa. Bagaman nalulungkot kami dahil wala nga si Lisa, diba, na ina-idolize si Bea, ganyan. Pero thank you for the reminder, hindi lang sa amin, hindi lang sa pagkikwento, kundi para sa maraming mga nakikinig dito sa Dear MOR. Maikli lang ang buhay, huwag nating sayangin. Totoo. Kaya thank you so much sa'yo, Lisa. Kung nasan ka man, pero alam namin na maikli na rin ang buhay ng cellphone ko. Wait, mag-charge lang ako. Ito, basa tayo, Popoy. Sabi ni Abigail Enriquez, mahirap balikan yung mga oras na nawala Kaya dapat may time management talaga. Alam mo, totoo yan. Alam mo, Popoy, yung iba sinasabi dyan, kunwari, babawi na lang ako sa, halimbawa, sa tulog. Nagpuyat ka ngayon, ang sasabihin mo, babawi na lang ako ng tulog bukas, ganyan-ganyan. Pero yung oras na sinasabi mong tulog na bukas, para sa araw na yun mismo Iba pa rin yung hindi time. Hindi mo nababawi yun. Hindi, walang bawi talaga ng walang bawi ng oras. Talagang, iyan yung mali, dumaan na talaga yan. Dumaan na yan. Diba? Baya, yan yung mali na sinasabi, babawi ka na lang sa tulog, babawi ka na lang sa kain. Bakit? Pagka hindi ka kumain kanina, mas lalaki yung bituka mo. Magkakaroon siguro ng konting space, pero the same amount of food na dapat kinain mo kanina, hindi mo naman pwedeng kainin ng doble ngayong lunch. Diba hindi? Kasi masama yun sa katawan. May nakalaan ng para doon sa time na yun diba? Iba na talaga yun. Talagang alam mo, naniniwala talaga ako, Popoy, time yung
isang bagay na pinakamahal na actually hindi mo mabibili talaga. It's too precious. Hindi mo mahihiram at hindi mo maibabalik. Ako talaga malaki ang takot ko sa time, Popoy. Alam mo yan. Si Sergio Gonzalez, okay, tingnan natin. Ang lagi ko iniisip, maikli lang ang buhay, kaya piliin lagi ang maging masaya at ang walang katumbas na kasiyahan ay ang makasama ang mga mahal sa buhay. Seryoso si Sergio to na. Oo naman. Si Catherine Hampas, nakikiramay din sa family ni Lisa. Thank you so much, Catherine Hampas. Lorsh. Ito, si Auntie. Diba? Si Aunt Trinidad, sabi niya, this made me think na, nga no, bakit puro ako work? Lalo at OFW ako. Diba? Isang simpleng tanong, 'di ba? Isang simpleng leksyon na magkakaroon ng malaking impact sa ating lahat. 'Di ba? Sa ating lahat. Tama ba ang paggamit natin sa ating maikling oras dito sa mundo? Swerte tayo, wala tayong sakit, wala pa tayong mga aksidente na kinabibilangan. Well, even that, Bea, hindi mo alam, wala ngang sakit pero hindi tayo pwede magpakasigurado. Mamaya, baka paghakbang mo lang paglabas ng bahay may aksidente. We may not know that. Diba? Hindi natin pwedeng malaman. If it's your time to go, it's your time to go. Diba? Walang, teka, konting time pa, 1 second pa, magte-text lang ako. Hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng ganun. Diba? Kaya dapat nagamit na natin. Okay? Meron ka pa ba dyan, Popoy? Si Aisaline Belnas, sabi ni Aisaline, sending hugs at isasama kita sa prayer ko. Kaya, yun. Dasal ka lang at magpakatatag para sa mga magulang mo. Yan yung kanina. Doon sa part na si Lisa pa. Ayan, pero I don't know, baka umiiyak na itong si Aisaline Belnas, doon sa nalaman niya na wala na si Lisa. Ayan, si Jaisa Dorosan, very timely. Long weekend is approaching. Let's spend time with our loved ones. Collect memories. Okay? Totoo. Jenny Parker, life is too short kaya hanggat nandyan pa ang mga magulang natin, mahalin at alagaan natin sila. Ako nagsisisi ako kasi hindi ko naalagaan ng tatay ko. Kaya pagka nakikita ko yung iba na may tatay pa, naiinggit ako with regrets. Okay, kita nyo sa mga katulad ni na Jenny Parker, hindi man sila yung mawawala. Yung magulang naman nila, yung binawi sa kanila, di ba? Kaya you spend the time. At saka, ito mga kamarkada, isama na rin natin si Lord Sharpay, Popoy, dun sa inyong mga prayers. Kasi nga, itong si Lord nag-share na siya, hindi na rin siya makakagawa ng mga bagay na nagagawa niya dati kasi meron siyang epilepsy. So, hindi siya makakalabas na mag-isa dun sa mga malalayong lugar at bawal mapagod, bawal ma-stress. At nako, marami ang pwedeng mangyari kapag napabayaan yung epilepsy, lalo na kung mag-isa ka, tapos inatahay ka. Kaya mag-iingat ka, Lord Sharpay. O kaya sabi nga niya, kahit may sakit ako, think positive pa rin ako. Yun, ganun dapat. Ganun dapat. Push lang tayo ng push. Ayan, si Zay Mendoza sabi niya, ngayon lang ako naging emosyonal sa kwento, Kuya Popoy at Ate Bea. Hindi talaga natin masasabi ang buhay, Kaya habang bata pa, i-enjoy natin ang life because it's too short. Condolence na lamang po sa family ni Lisa. True. Ayan, thank you. At hindi po ako nagkamali sa pronunciation it's condolence, Hindi condolence. Ayan, para sa mga para educational din tayo dito, Bea, ganyan. Condolence, pagkababati kayo, ganun. Ayan. Meron ka pa ba dyan, Popoy? Ako, okay na ako, solved na ako. Ayan, ito na yata ang sagot sa mga hinihingi kong sign kay Lord kung need ko to spend my time with my family. Thank you sa story na ito. OFW ako from Qatar. From Christine Erica Lawagan. Yan, Christine Erica Lawagan, kung ano man yung sign na hiningi mo, hopefully, di ba? Hopefully, and we know it's for the best. Di ba? At natuto tayo dito sa kwentong inihatid ni Lisa. Kita mo naman, Lisa, kung nasan ka man, nakikita mo may magandang epekto yung kwentong ipinadala mo sa amin. Bagaman kung titingnan nito ng iba, it's really unfortunate, Ayan, pero merong magandang leksyon itong iiwan sa mga nabubuhay pa
'di ba? Doon sa mga may pag-asa pa. Kaya thank you so very much, Lisa. Thank you. Thank you. Hashtag Dear MOR. Thank you. Yun. Kaya naman mga kapamilya, sa oras nating 8 minutes bago mag 2 p.m. Ganyan ho talaga ang panlasa dito sa Dear MOR. Hindi palagi matamis, hindi palagi namang inaalat, hindi naman din palaging masarap. Diba? Minsan kailangan natin ng pait, yan, para maging balanse ang buhay. Kaya naman, kailangan po kayo dito para maging balanse ang ating kwentuhan tuwing pananghalian. Ako po si DJ Popoy, that's Mike Popoy. At ako naman po, Gorgeous B, Bea po. Yun, at ang lagi natin paalaala ay stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari mga family, please, stay happy.